Lead my heart into deeper waters. Lead my faith beyond the shallows of my creature comfort. Dare my trust into all your greatness. Someplace wilder than the safety of these old familiar shores. 'Cause I know there's so much more, and I'm desperate to explore all the grace beyond these shores. Teach my soul not to fear the darkness. Teach my heart to fully lean on your cross for comfort. Bind my step to your steadfast promise. Let my faith run like lightning on the lamplight of your word. 'Cause I know there's so much more, and I'm desperate to explore all the grace beyond these shores. I got the hope of heaven running through my bones, in the blood of Jesus in my veins. I got a soul on fire in the Holy Ghost, and all my strength is in your name. 'Cause now this world holds nothing on this grace I know, and I know your love will never fail. And if there's deeper waters to this life you hold, sink or swim, I'll never be afraid. Oh, lead me into all you are. Lead me into all you are. Lead me into all you are. Lead me to your heart. Lead me to your heart. I won't stop when I'm over my head or out of my depths. I know you'll be there. I won't stop when the weather gets rough, the going gets tough. I know you'll be there. I won't stop when I'm over my head or out of my depths. I know you'll be there. I won't stop when the weather gets rough, the going gets tough. I know you'll be there. 'Cause you don't stop when it comes to your love, when it comes to your heart. You never give up, and you don't stop when I'm over my head or out of my depths. I know you'll be there. Lead my heart into deeper waters. Lead my faith beyond the shallows of my creature comfort. Set my trust into all your greatness. Someplace wilder than the safety of these old familiar shores. 'Cause I know there's so much more, and I'm desperate to explore all the grace beyond these shores. Yeah, I won't stop when I'm over my head or out of my depths. I know you'll be there. I won't stop when the weather gets rough, the going gets tough. I know you'll be there. I won't stop when it comes to your love. You never give up. You never give up. You don't stop when I'm over my head or out of my depths. I know you'll be there. You are. Lead me to all you are. Lead me to all your love. Lead
let my faith run like lightning on the lamplight of your word. 'Cause I know there's so much more, and I'm desperate to explore. Oh, the grace beyond these shores. I got the hope of heaven running through my bones, in the blood of Jesus in my veins. I got a soul on fire in the Holy Ghost, and all my strength is in your name. 'Cause now this world holds nothing on this grace I know, and I know your love will never fail. And if there's deeper waters to this life you hold, sink or swim, I'll never be afraid. Oh, lead me into all you are. Lead me into all you are. Lead me into all you are. Lead me to your heart. I won't stop when I'm over my head or out of my depths. I know you'll be there. I won't stop when the weather gets rough, the going gets tough. I know you'll be there. I won't stop when I'm over my head or out of my depths. I know you'll be there. I won't stop when the weather gets rough, the going gets tough. I know you'll be there. 'Cause you don't stop when it comes to your love, when it comes to your heart. You never give up, and you don't stop when I'm over my head or out of my depths. I know you'll be there. Lead my heart into deeper waters. Lead my faith beyond the shadows of my creature comfort. Set my trust into all your greatness, someplace wider than the safety of these open years. 'Cause I know there's so much more, and I'm desperate to explore. Oh, the grace beyond these shores. Yeah, I won't stop when I'm over my head or out of my depths. I know you'll be there. I won't stop when the weather gets rough, the going gets tough. I know you'll be there. I won't stop when it comes to your love. You never give up. You never give up. You don't stop when I'm over my head or out of my depths. I know you'll be there. You are. Lead me to all you are. Lead me to all your love. Lead me to your stop when I'm over my Amen. Sino po dito ready na magpuri at magsamba sa ating Panginoon? Oh, we shout hallelujah. Amen. Sino po dito masaya na nandito ka ngayon sa loob ng church? Amen. Sino po dito masaya sa katabi mo ngayon? Amen. Pwede mo po bang kamayan, face bump, appear? Can you ask them how they are? Pwede po ba nating bisitahin yung mga neighbor natin from this country to this country? Pwede po tayong tumawid? Come on, can we leave our church
Can we leave our chairs? Para makamusta po natin ang ating mga kapatiran. Amen? Magandang umaga din po sa mga kasama natin sa online. I encourage everyone to really engage in our worship time. Sino po dito yung makakapagsabi na I will engage the Holy Spirit? Amen? Amen and amen. And I will worship the Lord with my voice. Hallelujah. Come on, sing sa tuwing magsasama. Sa tuwing magsasama, magpupuri ako, Jesus, aking ihahayag, pag-ibig mong wagas. Sa tuwing sasamba, sa tuwing sasamba, itataas ang ngalan mo, aking ihahayag, itong pag-ibig ko sa'yo, 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 sa'yo. Put your hands up, purihin natin ang Panginoon. Sa tuwing magsasama, awitin natin. Sa tuwing magsasama, magpupuri ako, Jesus, aking ihahayag, pag-ibig mo. Sa tuwing magsasamba, tataas ang ngalan, itataas ang ngalan mo, aking ihahayag, itong pag-ibig sa'yo, 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 sa'yo lamang Diyos, sa'yo, Father God, we continue to welcome you in this place, Panginoon. I pray that you will fill us with your Holy Spirit, Panginoon. Panginoon, maraming salamat for bringing us in this place. Father God, nakagawa na namin yung first step, Panginoon, to really go to the church. Panginoon, magawa din po namin mga susunod na hakbang na pag-engage namin sa Holy Spirit, pag-ready ng puso namin, pagbukas ng puso at isipan namin, Lord, so that the Holy Spirit can enter in our hearts, Panginoon. Father God, we want to feel your presence right now. I pray that you will fill us, Panginoon. I pray that you will make us ready for an encounter with you, Panginoon. No, Panginoon, habang kinakanta namin to, maramdaman po namin yung enveloping presence niyo, Panginoon. Yung napakagandang presensya niyo. Come on, Father God, fill us with your Holy Spirit. Fill us with your love. Fill us with the joy, Panginoon. When we come to you, Panginoon, ang buong buo. Father God, we glorify you. And we will continue to praise you. And we will continue to worship you with our voices, Panginoon, with our hands. Father God, reign on us. Let your Holy Spirit fall on us, Father God. We're ready to receive your Holy Spirit. Habang hindi karapat-dapat, pag-upulan ng tapat,
O Diyos ng pag-ibig. O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat Oh, with our voices we sing. O Diyos ng katarungan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat Minsan pa, come on, we raise our voice towards the heavens. O Diyos ng pag-ibig. O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Amen and amen. O, purihin natin ang Panginoon. Come on, we praise God with our clap offering. Come on, we give it louder. We clap it louder for the Lord. Amen and amen. Hallelujah. Let's continue to worship God. Lahat po ng Kristiyano may puso mapagpasalamat sa Panginoon. Palakpok po natin ang ating mga kamay. Pwede po ba natin itong kantahin na may ngiti sa ating mga labi? Sing! Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinilit mo linalagan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Hey! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Kaya salamat, O Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Come on, church, hands up! Jesus, kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y may Ikaw, Jesus! Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pa ba Di ko kayang isipin, di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig ko. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, O Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa iyo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi sa labat na buhay ko na. O buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa iyo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa.
Sa huling pagkataon, awitin natin. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Hey, come on church, hands up. Come on. Ngayon po, we're gonna praise the Lord with our dance moves. Amen. We're gonna worship the Lord with our bodies. Amen. Are we ready to praise God? Kaya pa po ba i-stretch yung mga katawan natin for the Lord? Come on. Nahihiya pa po sila. Come on, Bjorn and Ayesha. We're gonna worship the Lord with our praise. In 5, 4, 3, 2. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Nakakasabay po ba tayo? Oh, we sing, salamat, salamat. Sing. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin. Oh, salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig ko. Ako'y magsasaya. Bisan pa, awitin natin. Oh, salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig ko. Yeah. Pag nagmahal sa akin na katulad mo. Kaya salamat, Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Come on, church, hands up. Salamat, O Diyos. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen and amen. Hallelujah. Come on, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Panginoon, patuloy po namin binubuksan ng aming mga sarili. Panginoon, patuloy po namin binubuksan ang aming puso at isipan. Nawa, Panginoon, kayo po ang manahan sa amin sa umagang ito. In Jesus' name we pray, amen and amen. Amen! So are we blessed? Magandang umaga po muli sa bawat isa. Makakaupo na po tayo. Hallelujah. Alam niyo po, kahit po maulan, ay walang makakapigil sa mga anak po ng Diyos na magsama-sama sa kanyang tahanan. Amen po ba? Ayan, okay. So tayo po ay magtutuloy sa ating pong message part 2. Okay? Ang ating pong message last week ay pinamagatan po nating overflow. Managing God's overflowing blessing. Again, no? Sino po yung may mga natutunan last week? Managing God's overflowing blessing. Ang sabi ko nga po, kung hindi pa po natin na-experience yun, at least kapag na-experience na natin yung overflowing blessing, alam na natin. Tama ba? Konting review po tayo, ha? Konting review. Napag-aralan po natin last week na para po ma-manage po natin yung overflowing blessing, we have to be grateful with God's provision. Gusto po ng Panginoon tayo yung mapagpasalamat. Sa malaki o maliit, nagpapasalamat po tayo. Katulad po ngayon, marami pong pag pumunta po kayo sa mga bandang ospital at pumasok kayo, mapapapasalamat kayo sa Diyos. Sapagkat meron po doon may mga nasa banig ng karamdaman, meron doon mga terminal, yung kanila pong sakit, meron po doon mga bata na kung saan talagang, kanina po paakyat ako, natutuwa po ako kasi po meron po sa taas na parang karate po ata. So may isang babae po doon na putol po yung kanyang paa. So ang tawag doon, prosthetic ba yun? Pero nagte-training kahit maulan, akyat siya, parang normal. Nakaka-bless po na nakaka-challenge. Kaya po maganda pag tayo po ay tumitingin sa ating pong paligid. Thank you, Nak.
tayo po ay tumitingin sa ating paligid, maraming bagay na mapagpapasalamat ka. Amen? Pangalawa po, kailangan po natin maging creative po, syempre dun sa provision po ng Panginoon. Pag kayo po ay binigyan ng trabaho, gawin nyo ang lahat na magagawa nyo para maging kayo po ay kakaibang empleyado. Huwag po kayo yung normal. Dapat po kayo ay maging super normal. Okay? Or wag po kayong maging parang average, that's the word. But be an outstanding sa pagtatrabaho po ninyo. Amen ba? Maging creative. Think of ways. Wag tayo magpapatalo sa BDO. Buti pa ang bangko, they make ways. Lalo na kapag ikaw ay anak po ng Diyos. Amen po ba? So sino po dito yung handa po na maging productive sa blessing na binigay ng Panginoon? Can I have an amen? Ayan, okay? Pag binigyan ka ng skills ng Panginoon, pagyamanin mo. At panghuli, be a good steward. Amen ba? Ibigay mo ang para sa Panginoon. Tama ba? Lagi po natin ini-encourage yan. Wala pa po akong kilalang anak ng Diyos na naging generous at sila po ay naghirap. Amen ba? Sino po dito yung nagbigay tapos pambira, nalugi lang ako Sabi ko na nga ba wala talagang balik kailangan po tama yung heart natin sa atin pong pagbibigay. The reason why we bigay, the reason why we give our tithes is we obey God. Amen ba? Can you say that word, obedience? Tama ba? Sa gobyerno po, kaya natin magbigay. Ilang percent na ba yung tax ngayon? Ilan po? 12% ang tax. Okay na okay lang, di ba? Wala naman yung parang, maliit ang sweldo ko ngayon, maraming kaltas kasi may loan ako. Hindi ko muna bibigay yung 12%. Why? Because that's our way of showing that we obey sa ating pong earthly authority. Ganun din po sa Panginoon. Pwede ba tignan mo yung katabi mo, mukhang excited ba magbigay yan ngayon? Di ba? Amen ba? So sa church po natin, gusto po natin lahat ay natututong magbigay at sumunod sa Panginoon sapagkat gusto po ni Pastor Ellery na lahat po kayo ay pagpalain ng Diyos. Amen ba? Gusto ko po na makita po sa inyo na kayo po ay merong pag-asa sa Panginoon. Alam nyo po na kayo'y sumusunod sa Panginoon, kayo po ay merong inaasahang tulong ng Panginoon. Amen po ba? Walang anak po ng Diyos ang pinabayaan ng Panginoon. So, let us be a good steward of God's provision. Kaya kung ang tithes mo ngayon, 1,000, ibig sabihin, ang sweldo mo ay 10,000. Nako, pag sumweldo ako ng malaki, 3,000 na. Pero hindi mo nakikita yung sweldo mo, 30,000 na rin. Amen ba? Ang hirap ibigay O di sabi ng Lord, balik natin sa 1,000. Diba? Ayaw natin nun, di ba? Kaya, the more that we give, the more the Lord will bless us. Pangako po ng Panginoon yan Amen po ba? Kaya maging good steward. Hindi lamang po sa pagbibigay. Kung na-master mo na yung pagbibigay, i-share mo yung gospel. I-share mo yung blessing na binigay sa iyo ng Panginoon. Kung paano ka binago ng Panginoon. Kanina may sinishare ako kay Norly, yun nga lang naantala at may mga nagdatingan po. Norly, tuloy natin sinishare ko sa kanya kung paano binago ng Panginoon yung buhay ko po, no? At nais ko ang bawat kalalakihan ay makita rin yung pagbabagong yon. Amen ba? Oo. Kasi po kapag ang kalalakihan po talaga ay umayos, mas malaki ang chance na ang pamilya ay umayos. Tama ba, Kuya Eugene? Yes, of course. Tama ba? Ayan po. Kaya po purihin po ang Panginoon. At palakpakan po na rin natin, purihin natin ang Panginoon sa ating pong praise and worship team. Ayan. Praise the Lord. So dadako na po tayo mga kapatid sa ating pong part 2. How to manage God's Therefore, you have to position yourself to where God's provision is. Alam niyo po mga kapatid, nung pandemya po, nag-a-announce po talaga kung saan po pamimigay yung Hindi naman yan surprise no?
Ano yung meron doon? Surprise daw namimigay si Mayor, mga tawag dyan, mga relief goods. Ina-announce po yan. Anong oras, may schedule pa nga. Sometimes alphabetic. Tayo po, para masapo natin yung pagpapala po ng Panginoon, kailangan po natin mga kapatid na nandoon tayo sa tamang posisyon kung saan ang pagpapala po ay binubuhos ng Diyos. Amen po ba? Sino po dito po yung pagnais na nandoon siya sa tamang posisyon kapag siya po, pag ang Diyos ay nagbagsak ng pagpapala? Naku, ilan lang. Mukhang magdadagdag ako ng point ngayon. Dagdagan natin ang number 6. Magkaroon ka ng desire pagpalain ng Diyos. Tama ba? Oo. Kasi kulang yan no? Amen. Tanda na ako. Wala akong tinapos. Wala akong inaral. Hindi ako makarelate doon sa sinasabi ni Pastor No. Kailangan may desire. Amen ba? Kailangan may ninanais ka. Kaya sino po dito yung nagnanais na kapag nagpala ang Panginoon, nandoon ka sa tamang posisyon? Di po ba? Ganun po yun You have to desire it. You have to want it. Not unless you will not have interest on it. Point number 6. Aba? Inuna ko na po yung point. Gusto niyo po unahin ko na rin yung conclusion, maiba-iba. Conclusion. Sige, lagay mo. Maiba-iba lang. Ang conclusion po natin for today ay God wants to release the overflowing provisions He prepared for you. You just need to be prepared. Ang tanong po kasi mga kapatid, kapag tayo ba pinagpala ng Diyos, ready ka ba? Kapag binless ba yung ministry mo, ready ka ba? Baka ma-pride ka. Tama ba? Doon ka babagsak. Pag binless yung business mo, ready ka ba? Nagamitin mo yung business mo para pagpalain din ng iba. Amen po ba? O ngayon, babalik tayo sa point number 4 para mas maintindihan po natin na kailangan po natin talaga ihanda na yung sarili natin. Tama ba? Pwede ba sabihin mo sa tabi mo, maghanda ka. May pagpapalang kakaiba. Di po ba? Sometimes po kasi kaya po tayo, minsan walang kagana-gana sa ating pong relationship kay Lord. Yung pagpapala kasi natin, predictable na predictable, saan ang gagaling Amen ba? Sa kamag-anak ko. Di ba? Kalabit, penge. Paawa, penge. Di ba? Tapos yung ilan po, sa trabaho. Kapag sa trabaho po, habang tumatagal tayo sa trabaho, dumadami yung mga loans opportunity. Sino po naniniwala dito? Kuha ka nito, kuha ka ng ganyan, advance ka. Kaya kapag sumweldo ka, yung natitira sa'yo, parang 1.5 na lang. So ngayon, ang tendency ngayon, tatamarin ka sa pagpasok. Pero sa totoo lang, na-avail mo na kasi na-advance mo na yung blessing. Yun nga lang, kaya wala po tayong minsan gana sa mga ginagawa natin kasi nakatutok lang po tayo dun sa kaya nating gawin. Hindi tayo nakatutok dun sa kayang gawin ng Panginoon. Amen ba? Yung supernatural provision ng Panginoon. I want you to be excited on it. Magugulat ka, nagtatrabaho ka, pero bibigyan ka ng idea ng Panginoon na magkaroon ka ng hustle, side hustle. O meron kang maliit na negosyo, pero gugulatin ka ng Panginoon dahil biglang may lalapit sa iyo at kukuha ng kung anong produktong meron ka. Dapat handa ka, kapatid. Amen ba? Dapat i-position mo yung sarili mo sa pagpapala po ng Panginoon. What do the Bible says in 1 Samuel chapter 9 verse 18? Basahin ko po sa inyo, 1 Samuel chapter 1, 9 to 18. Okay. Once after a sacrificial meal at Shiloh, Hannah got up and went to pray. Eli the priest was sitting at his customary place beside the entrance of the tabernacle. Hannah was in deep anguish, crying bitterly as she prayed to the Lord. And she made this vow, O Lord of heaven's armies, if you will look upon my sorrow and answer my prayer and give me a son, then I will give him back to you. He will be yours for his entire lifetime, and as a sign that he has been dedicated to the Lord, his hair
will never be cut. Sino sa tingin niyo yung tinutukoy ni Hannah rito? Si Samson. Okay. As she was praying to the Lord, Eli watched her. Seeing her lips moving but hearing no sound, he thought she had been drinking. 14. Must you come here drunk? He demanded. Throw away your wine. Verse 15. Oh no, sir, she replied. I haven't been drinking wine or anything stronger. But I am very discouraged and I was pouring out my heart to the Lord. Naka-experience na po kayo yung sobrang lungkot ninyo? Nagsasalita kayo, wala nang lumalabas. Di ba? Sa sobrang hinagpis. Sino po yung naka-experience na ng ganon? Sa sobrang hinagpis, wala nang lumalabas na boses o tinig sa iyong mga bibig. Ganon katindi yung hinagpis na pinagdadaanan po ni Hannah. Eh syempre, si Eli the priest, judgmental. Babala, wag ganon. Judgmental, sabi, lasing ata itong babaeng to. Pumunta pa talaga rito sa temple. So, ang pinaka-the best, para malaman, tinanong niya, nagiinom ka ba? Sabi niya, hindi nga po ako, kahit po anong wine, wala akong iniinom eh. Masama po kasi ang loob ko. Masakit ang damdamin ko. Dahil po merong taong nagsasabi sa akin na kaya daw po wala akong anak is dahil meron akong sumpa. Tama ba? So yun po yun. 16. Don't think I am wicked woman, for I have been praying out of a great anguish and sorrow. 17. In that case, Eli said, go in peace. May God of Israel grant the request you have asked him. May mapapansin po kayo dito mga kapatid. Wala pa pong sinasabi si Hannah. Tama ba? Sinabi na agad ng prophet o ng priest na kasi godly man po ito eh. Ng priest na sige na, umuwi ka na. Go in peace. And what? I-claim mo na yung request mo, yung prayer mo, ay pinagkaloob na sa'yo. Amen ba? Sino po dito yung gusto po yung ganon, no? Yung pag nakipag-usap ka sa godly man, pag ikaw ay nagpunta sa tamang posisyon sa loob ng church, ay alam mo na uuwi ka, kung mabigat ang loob mo, everything's gonna be alright. Tama ba? Lalo na kapag nasapo mo, yung blessing na nais ng Panginoong masapo mo, uuwi ka na meron kang malaking pag-asa. Amen ba? Uuwi ka na alam mo na ang Panginoon ibibigay ang naisin mo sa buhay mo. Amen po ba? So, sabi niya po, oh, thank God. Okay? Yun po yung inano niya po, no? Mga kapatid, oh, thank God. Thank you, sir. She exclaimed. Then she went back and began to eat again, and she was no longer sad. Alam niyo po mga kapatid, salita pa lamang po, declaration pa lamang po, kahit hindi niyo muna matanggap pa yung blessing, dapat nagre-rejoice ka na. Amen ba? Yun po yung may faith. Can you say that word, faith? Yung bang parang sinabi pa lang sa'yo ng Panginoon, ito ang sagot sa panalangin mo. Okay? Alam mo, Lord, I thank you. Hindi po yung, kasi tayo po ay hindi to see is to believe. Tayo po ay to believe is to see. Kailangan muna po natin manampalataya. So ano po yung makikita po natin mga kapatid na ginawa po ni Hannah? Nalulungkot siya. May problema at kabigatan siya. Alam po ni Hannah kung saan ang tamang posisyon na dapat siyang naroroon. Amen ba? Nakakatuwa po si Jude, bisita, VIP po natin. Very important person yan. Okay? So si Jude po ay galing sa Bicol kagabi at ang sabi niya ay, imarites ko ha. Ayan. Sabi niya, Pastor, kasi gusto ko pong umpisahan yung week ko. So, siya po ay sa Methodist Church at sabi ko, dun sa malapit sa amin, meron Methodist Church doon. Ay, galing po ako doon, tinuro po ako dito eh. O, para dito ka. At nakita niya raw po si Nanay Mila, kaya inintroduce ko na rin po kay RJ. So, nakakatuwa po mga kapatid dahil dapat tamang posisyon. Dapat nasa tama kang lugar
sa time na dapat naroroon ka. Amen ba? So si Hannah, nalulungkot siya, nagkakaroon siya ng despair, ang ginawa niya, instead na pumunta siya sa barkada, instead na magkulong siya sa kwarto, imbis na matulog lang siya, imbis na makipagtalo siya o makipag-away siya sa asawa niya, ang ginawa niya, pumunta siya saan? Sa temple. Amen ba? So tayo mga kapatid, pag may pinagdadaanan tayong matindi, dapat ang punta natin sa church. Can you say that word, church? Tama ba? At tama rin po dapat, pag pumunta tayo sa church, we have to talk to the right person. Hindi ko po kayo kayang kausapin lahat. Kaya po meron po tayo dito tinatawag na mga disciple makers. Yesterday po, meron kaming ginawang mentoring. Kaya po yung mga leaders po na naririto, kailangan matitindi kayo. Kasi may mga pupunta po dito na merong kabigatan at naghahanap ng pag-asa. Dapat unang-unang nakikita sa inyo yung pag-asa. Amen ba? Hindi po yung pag-asa hall, kasi sa mental yun. Si sister, si brother, pag-asang pag-asa talaga. Ano yung pag-asa? Mental na mental. Tama ba? Hindi po ganon. Kundi pag nakita po kayo, tignan nyo nga po, may katabi ba kayong leader? Tignan nyo nga po, may pag-asa ba? Ayan. Di ba? Tama ba? Kasi gagamitin kayo ng Panginoon para ang isang tao na nagdadalamhati, may kabigatan, may pangangailangan, gagamitin kayo ng Panginoon. Katulad ni Eli the priest, nasa posisyon din siya. Kung wala rin sa posisyon si leader, tama ba? Asan ka? Naka-online. Ay, sige. Kaya mo naman pumunta sa church, pero naka-online ka. Tama ba? Ina-abuse na natin. Minsan yung online, okay na po ako dito. So, kailangan nasa tamang posisyon si leader. Dapat nasa tamang posisyon din tayo. Kapag tayo po ay may pinagdadaanan. Are you with me? And we have to talk with the godly people so that we can have godly counsel. Amen ba? Alam niyo po mga kapatid, para magkaroon tayo ng consistency sa ating pong ginagawa sa Panginoon, kailangan talaga mayroong pananampalataya. Tama ba? Kasi hindi naman laging sweldo, hindi laging may bonus, hindi laging may incentives. Minsan ang ngiti natin, grabe pag sweldo no? Tama ba, Jonah? Pag merong may sweldo di ba parang pag bagong tanggap sa trabaho o merong business opportunity, ang ngiti. Pag na-challenge na, iba na. So para po hindi maaalis ang ngiti, dapat may pananampalataya sa Diyos. Dapat inilalagay natin sa kamay ng Diyos ang ating buhay. Amen po ba? So ito pong si Hannah, nung siya po ay nakausap niya na po si Eli the priest, yung godly man, grabe po, no? Declaration pa lang, sabi niya pa lang, sige na, Hannah, kung ano man ang inihingi mo sa Panginoon, kaya ka pumunta dito sa church, sige na, i-claim mo na. Ibibigay na ng Panginoon yan. Anong sinabi po dito sa verse na ito? Verse 18, "Oh, thank you, sir," she exclaimed as she went back and began to eat again, and she was no longer sad. Amen ba? Kaya pag galing ka sa church, pag nakausap mo na yung godly man o godly people, dapat pag uwi mo, hindi ka na sad. Amen ba? Maiintindihan naman natin na minsan may mga pinag-iisip tayo, pero alam niyo yun yung consistently being sad and intentionally being sad, ibang usapan yun. Ibig sabihin, wala tayong nasapo. Hindi natin ginaya si Hannah. Wala pa hindi pa siya nabubuntis Di ba? Dineclare pa lang. Promise pa lang. Kinlaim niya na. Inoffer niya na. Are you with me? Kaya po mga kapatid, para po tayo ma-experience natin o ma-manage po natin yung God's overflowing blessing, pwede ba sa online,
sabihin nyo at i-type po niya dyan sa ating pong comment section, lahat ng mga naka-engage online. Magandang umaga po sa inyo. Position yourself where provision is. Amen. Yun po yung number 1, mga kapatid. Position yourself to where God's provision is. Kung nasaan ang pagpapala, dapat nandoon ka. Kung nasaan ang kapahamakan, dapat wala ka doon. Alam mo na yung mga kumari mo, pag alam niyo po ba, yan daw po ang pinakamabilis na mas mabilis pa sa wifi, mga, yung pag-transmit, yung mga kwentuhan, yung pag-transmit ng mga marites, yung mga kwentong mga chismisan, no? Pag talagang yung mga kababaihan daw, Uy, alam mo ba ganito pala, kaya pala maraming pera yan. Meron palang ganito yan, ganyan. Pasa mo. Pass the message, Amen ba? So, kung alam mo na ganun yung mga tao sa paligid mo, iwasan mo. Amen ba? Iwasan mo, umiwas ka kasi alam mo na hindi makabubuti sa'yo. Alam mo na hindi yun ang nais ng Panginoon sa'yo. Kaya ipoposisyon mo, pag nasa trabaho ka, ang sasamahan mo yung mga matitino. Para yung mga hindi matitino, mga kapatid, listen to this, mahawa ninyo na maging maayos. Amen po ba? Kapag nasa eskwelahan ka, nasa campus ka, listen to this, kailangan ikaw ay yung outstanding student. May mga papasok na po next week. Kailangan iset mo na yung sarili mo, tamang posisyon. Dapat nasa eskwelahan ka, hindi yung nasa bilyaran. Hindi yan ang tamang ground mo. Tama ba? Dapat nasa tamang action ka. Hindi yung nagkaklase, nagmo-Mobile Legend ka. Hindi yan ang tamang ground mo. Amen ba? So, encouragement sa bawat isa, if we want to manage God's overflowing provision, then, again, iposisyon natin. Amen po ba? Sino po dito ang masaya na nasa tamang posisyon ka ngayon? Diba? Kahit maulan, kahit madulas, kanina si Norly na nakasalubong ka na naman, nauna na naman siya. Tama nga naman kasi pag umulan po, medyo limitado siya. Di po ba? Kaya po, nakaka-bless at talagang pong nakaka-encourage itong mga kapatirans natin na kahit may mga physical limitations po sila, ay naririto sila para magpuri sa Panginoon. So Norly, from the godly man, receive blessing. Amen? Kaya pag uwi mo, kung masaya kang umalis ng bahay mo, mas masaya ka. Amen ba? Sino po dito yung gustong maging Hana? Amen ba? Ngayon po, next na point po natin, how to manage God's overflowing blessing, share God's overflowing provision. Kailangan po natin, mga kapatid, na matuto tayong mag-share. Amen po ba? Hindi mo kailangan maging mayaman para ikaw ay makapagbahagi. Even the poorest of the poor can give. Amen ba? Mamaya po, mga kapatid, magkakaroon po tayo ng offering. So yung tithes po natin yan, sa tingin ko naman, sa tagal nyo na, naiintindihan nyo na dapat yan. Amen ba? Non-negotiable na yan. Yan po ay pagsunod natin sa Panginoon. Yung nasa baba pong basket, yun po yung offering natin. Okay? So, pag naglagay po tayo dyan, I will assign next week po kung sino magdi-distribute. Each one get one. So, isipin po natin kung ilan po tayo ngayon, lahat ay may dalang offering. Okay? At may nilagay dyan. Grabe, walang uuwing empty-handed. Amen ba? Uy, kailangan ko ng bigas. Sister Leslie, pwede ba? Sa akin na yung bigas. Okay. Kailangan ko ng pancake, tsaka chocolate. Wow, kasi maulan. Sister Leslie, akin na yung pancake, tsaka Oh, sure. Each one get one. Amen ba? Napakasaya. So, hindi po ito, bibigay tayo ng offering natin, mga kapatid, at kakamkamin ni Pastor. Di ba? Sasamsamin lahat, haharbatin no? Hindi po ganon. Gusto po natin i-share yan sa bawat isa. So, taas po ang kamay. Yung ilan po naintindihan ko, taas po ang kamay, lalo na ng mga leaders na may dalang offering. Taas po ang kamay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Di po ba? So, ito po ay something
na gusto po nating maging culture sa loob ng church natin. Ano yan, dala mo? Sandali lang, pupunta lang ako na. Kaya nga tayo nilagay sa baba ng Robinsons eh. Di ba? Ang dali-dali na lang, di ba? O kaya pag pupunta kami, nakita ka isang tray, nag-aano ng itlog, parang nga pong 12 pirasong itlog. At saan niyo po gagawin yan? Pang-offering ko sa church. Kanino po napupunta? Sa kapwa rin namin kapatirans na kailangan ng itlog. Amen ba? So mga kapatid, gawin po natin to. Again, let us not just be hearers, but we have to be doers of the word. Amen ba? Kapag mahal mo ang isang tao, hindi pa pwedeng I love you lang yan. Tama ba? Hindi pa pwedeng I respect you lang yan. Ipakita natin sa actions natin. Naintindihan ba natin? Yung I respect you, I respect you, my Lord, my Lord. Hindi po ganon. Kailangan po nating ipakita sa ating mga actions. Are you with me? Kaya po kailangan po mga kapatid, matuto tayong i-apply yung sharing. Can you say that word sharing? Oh. Kaya po sa mga nasa online, Pastor, paano po yan? Nasa online kami kasi baha. Katulad nila Brother Rafi, nagsabi po sila na baha sa lugar po nila. Okay lang. Kung ayaw nyo talaga magpapigil, may GCash ang simbahan. So pwede nyo, magpadala kayo, pwede po bang bumili ng tasty, o pabili na lamang po ng biskwit, o pabili na lang ng kung ano man. Amen? We make ways. Amen ba? Pag may pangangailangan kang personal, nagagawa natin ng paraan. So kapag meron din tayong gustong gawin para sa Panginoon, kailangan gawa natin ng paraan. Are you with me? So, apply what we are teaching right now. Share God's overflowing blessing. Pastor, wala pa nga pong overflowing. That's the problem. Kaya nga sabi ko mga kapatid, ito pong message po natin ngayon, it can make us or it can break us. It can break us if we will not understand. It can make us if we will understand. Amen ba? Bakit tayo tinuturuan ng overflowing blessing? Pastor, tigang na tigang nga, Lord. Pastor, talaga nga pong walang-wala. Ano bang overflowing blessing na sinasabi mo dyan? The reason why hindi ka nagkakaroon ng overflowing blessing kasi hindi ka pa ready. Amen ba? Pero kapag ready ka na, huwag kang mag-alala, kaliwat kanan yan. Ibibigay sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? The reason why ganyan ka, 10 taon ka na sa trabaho na yun lang yung position mo kasi hindi mo hinahanda yung sarili mo for something greater than yourself. Amen ba? So wala naman pong masama kung matagal ka na kung hari, matagal ka na sa position mo, pero may nakikita yung boss mong kakaiba. Binibigyan ka ng kakaiba. Grabe, hindi ko trabaho to ng boss ko, binigay sa akin. Praise the Lord. Ibig sabihin, Lord, na pagkakatiwalaan mo ko. Amen ba? Hindi man lumaki ang sweldo mo, pero binibigyan ka ng opportunity na gawin yung mga bagay na hindi naman kasama sa trabaho. O kita mo, yung ilan po dyan, baka wala, kaya hindi pinagpapala ng Panginoon kasi sinusubok ng boss. Pagawin ko nga sa kanya to, bakit ko gagawin yan, boss? Hindi naman niya kasama sa job description ko. Sayang, ipopromote na sana kita eh. Yun nga lang, di ka prepared. Magkakalat ka lang kapag pinromote kita. Amen ba? So kaya po tayo minsan, hindi pa tayo nakaka-experience ng overflowing blessing because we are not yet ready. That's the reason why we are preparing everyone. Amen ba? Na kapag dumagsa na po yung overflowing blessing, alam mo na kung paano i-manage. Kung ikaw naman na naka-experience ng overflowing blessing before, na mismanage mo, alam mo na, yung pala yun. Dapat pala, nagsishare ako, wag akong ganon. Parang daig ko pa yung tikoy no? Alam mo yung tikoy? Parang ang kunat no? Talaga nga naman, no? Kapag offering, naiihi. Sino po dito? Sino po yung ganon? Dito parang offering na. Sakit ng pantog ko Wala naman ako napapansin ganon, no? Yung pag-giving na, naiihi no? We have to share it. James chapter 2, 14-17. What good is it, dear brothers and sisters, if you say you have faith but don't show it by your actions? Can that kind of faith save anyone? Pag-pray kita,
Pag-pray kita. Pag-pray kita. Meron bang nasisave sa ganyan? Meron bang nabe-bless sa ganon? Verse 15. Suppose you see a brother or sister who has no food or clothing, and you say, goodbye and have a good day. Stay warm and eat well. But then you don't give that person any food or clothing. What good does that do? Are you with me? Are you with me? Ang mga Kristiyano po, lalo na, dati po yon. Sabihin mo nga sa katabi mo, dati lang yon. Yung ang hilig natin, yung parang, si sister, may pangangailangan. Pagpe-pray kita, sister. Tibayan mo loob mo. Tapos mamaya-maya, bye-bye! Ikaw kumain ka sa restaurant. Yung kausap mo, nalaman mo, walang tanghalian. Sinong mapagpapala nun? Amen ba? Oh. Kailangan matuto tayo mag-switch. Tama ba? Saan ba tayo kakain, pamilya? Sa ano po, Kenny Rogers. Kenny Rogers. Siyempre, mga magulang magaling ito. Compute agad eh. Ilang kami? Ganito, 6, ganyan. 3,000. Tama? 3,000. May nakausap ka sa victory group mo o kaya dyan sa huddle time nyo, di ba? Kamusta naman? Okay naman po, talagang kapos na kapos. Actually, mamaya nga po, hindi ko alam kung anong tanghalian eh. Yung Kenny Rogers mo, gawin mo ng Senior Pedro. Di ba? Mag-switch ka agad. Para yung extra budget mo, ma-share mo na. Amen ba? Sino po may natututunan? Tama ba? Kasi hindi lamang po tayo magaling dun sa pagpe-pray kita. Kailangan po may gawa. Lalo na taga Mandaluyong tayo. Tama ba? Gawa, hindi salita. Di ba? Kaya pag sinabing gagawa tayo ng maraming building, gagawa tayo ng maraming building. Hindi salita yan. Tama ba? Build, build, build. So again mga kapatid, nawa maintindihan po natin, the more you share, the more you receive. Again, dapat tama ang motibo. Kapag mali rin po kasi yung motibo ng pagbibigay, hindi rin yan pagpapalain ng Diyos. Tama ba? Sino po na-excite na magbigay? Sino na-excite na pagpalain ng Panginoon? Hallelujah. Again, sabi po, wag tayong masasanay na sasabihin lang natin, sige, pagpalain ka ng Panginoon. Kaya alam niyo po sa Victory Group, napakaganda na nag-share tayo ng mga experience natin. For example, hindi naman po sa pangangailangang mga pagkain o pananamit, pwedeng ganito, problem sa relationship na share. Hindi ka lang basta, sige, pag-pray ko kayo mag-asawa na magkaayos kayo. Pwede mong tanongin, sis, ano sa tingin mo yung kinaiinis ng asawa mo sa'yo? Kaya bang itanong yan ng babae sa kapwa babae? Meron yan. Imposibleng wala. Kaya naiinis. Tama ba, Per? Pero minsan ganito kayo. Yung mga lalaki kasi na yan talaga, mga ganyan yan. Unpredictable. Di mo alam kung anong nasa isip. Oo nga. Talaga, di ba? Oo, appear tayo lahat. Mali. Tanungin natin. May problema kayo mag-asawa. Bakit kaya? Ano kayang sobrang ginagawa mo? O kaya, ano kayang bagay na hindi mo ginagawa? Kaya ba natin itanong yan? Can we ask dangerous question? Can we ask talagang sapong-sapo na mapapaisip yung kausap natin? Kung hari, yung lalaki naman po, lagay natin sa sitwasyon ng lalaki. Nagkakaroon ng men's victory group. Si Mrs. kasi parang ganito parang lagi mainit ulo eh. Brad, ano sa tingin mo yung kinaiinit ng ulo niya? Kesa yung sasabihin natin na, ay mga babae talaga ganyan. No? Parang bagyo yan. Talaga, in example pa, pinakasalan mo, nag-vows kayo. Tapos ang description mo sa asawa mong babae, bagyo. Tama ba? Pag dumating, ang lakas ng dating no? Hindi po ganon. Kaya ba, Per?
Yung kapag kunwari may nag-open up sa'yo, misis ko kasi nakakainis eh. Yung anak ko kasi nakakainis eh. Parang walang respeto eh. Ask godly questions. Why do you think? Brad, huwag kang magagalit. Bakit sa tingin mo? Ganun ba? Bigyan mo ng tip. Bigyan mo ng mga practical. Kasi, sige, pag-pray natin. Pag-pray nyo, hindi wala namang ginagawang pagbabago si lalaki o si babae. Tama ba? So, yun din po yun. Sino sa tingin natin ang maliligtas sa puro pray? Importante po yung prayer, don't get me wrong. Pero si Jesus, mga kapatid, nung nagutom ang mga disciple, hindi niya sinabing mag-pray tayong lahat. Sabi niya, disciple, may pera pa ba dyan? O sige, bili muna kayo ng pagkain. Bumili ng pagkain yung mga babae, yung mga lalaki, at nakita niya yung Samaritan woman. Kumukuha ng tubig. Amen ba? So kaya nakapag-minister siya. Pero pwede naman yun eh. Pag-pray natin. Na sana paliitin ng Diyos ang mga sikmura ninyo para pwede na kayong once a week na lang kumain. Lord, paliitin mo ang sikmura nila. Di ba? Nang sa gayon, kainin na ng large intestine ang kanilang small intestine, O God, mabusog po ang kanilang mga intestine. Hindi po ganon, mga kapatid. We have to give. We have to act. We have to do something. Are you with me? Are you with me? Kaya tayo action agad. Last time po, may kapatid tayong walang pambili ng gulong. Action agad. Isipin mo, Wednesday, offering on a Wednesday, sa tingin nyo, aabot ng ganong kalaki? Ay grabe po. Hindi lang po gulong ang nabigay namin. Binigyan po namin ng bagong motor. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Uy, grabe pala sa church na to. Pag humingi ka ng gulong, motor ang ibibigay. Ano yung motor ng electric pan po, ng maliit? Hindi pa naman ako tapos eh. Umuwi, masaya. Kinabukasan, anong ginawa nila? Chain reaction kasi yan, mga kapatid. Pag pinagpala, ang matured na Kristiyano, pag pinagpala, hahanap ng paraan para sila ipagpalain din. Amen ba? The following day, may nakuha silang blessing. Dineliver pa nila. Paano makakapag-deliver kung sira yung gulong? Amen ba? Kaya tayo ipinadaan lang sa atin eh. Kaya po sa Victory Group, napakaganda po niyan. Mag-share kayo ng inyong pang mga pinagdadaanan, mga bagay na mga kinahihirap ng kalooban, and at the same time, you have to do something. Don't just pray. Think of ways to bless people. At panghuli, mga kapatid, you have to testify God's overflowing blessing. Kaya nung narinig ko po sino ba lumapit sa akin? Pastor, gusto niya po, si Byron. Ito talaga mga bunso na to, minsan pahamak to sa mga kuya no? Sabi niya, Pastor, gusto niya pong mag-testimony. Tama ba si Byron? Pastor, gusto po ni Kuya Viel na yung narinig ko yung Viel, parang sino? Si Bon, normal naman kay Bon. Pero si Viel kasi po medyo mahiyain. Gusto niya po mag-praise report po. Nung Wednesday po, kaso nga lang po, nahiya siya. And then, tapos po, nung Grace Upon Grace, nahiya rin po nung Grateful Friday. Sabi ko, ngayon, practice mo. Nag-share siya ng testimony. Amen po ba? Kasi alam nyo po, ang pag-share ng testimony, mga kapatid, it is like you are sharing how God blessed you. Pag hindi nyo po naiintindihan yung ibig sabihin ng testimony, hindi po talaga kayo magte-testimony. Pero pag naintindihan ninyo, ang ibig sabihin ng testimony is, I want to declare how God is blessing me. Tama ba? Gusto ko malaman ng mga tao kung paano kami itinawid ng Diyos sa aming buhay. Amen po ba? At kapag ganyan po tayo, mas lalo tayong pagpapalain ng Diyos. Amen ba? Kapag ikaw, nagsishare ka ng testimony, alam mo, ganyan din kami dati noon, 1 meal a day. O ganyan din kami dati noon. Alam niyo po kami po, full of promises kami. Full of promises.
Lalo na po yung nag-aaral pa yung mga anak ko sa Good Shepherd. Grabe po. We are so full of promises. Every month, promissory note. Umaabot kami ng 3 buwan, 4 na buwan. Merong mga anak namin hindi makakaakyat sa stage kasi may balance pa. Hindi mo alam kung sinong uunahin mo. We've been there. Kaya po nung dumating yung time na may opportunity, na meron po kaming pamangkin na pwedeng magbahagi. Tama? Yung may pamangkin po ako dati, nasa Canada na sila. Medyo tight yung budget nila. So sabi ko, sige yung tuition fee ng anak mo, pwede namin pagtulong-tulungan pamilya. Kaya nakatuwang ko po sila Riz, si Sean, at nag-ambagan po kami. Kasi bakit? Na-experience ko eh. Si Leslie ata, kasama ka rin, Leslie, no? So, na-experience ko yung hirap na gusto mong pag-aralin yung anak mo, pero alam mo yon, hindi nakakapag-exam kasi bakit? Tatawagin lahat. Tapos, ikaw hindi kayo kasama. Sabi mo sa mama mo, sa daddy mo, may balance pa kayo. So, na-experience din po namin yun, mga kapatid. Maraming mga bagay kami na-experience na hirap. Tama po ba? Nung kami po ay nakatira sa San Rafael, libre po kasi kami ron. So, nung lumipat po kami dito, may bayad na 12,000. So, iniisip ko, lakasan lang ng loob. Muntik pa nga kami mapunta sa condominium eh. Ganun katindi si pastor. Ang lakas ng loob nito. Lakasan lang po talaga ng loob. So, paglipat po namin, 12,000 ang upa. Taas na taas pa kami doon. Pero pag nakakakita na ako ng mga bahay ngayon na pinupuntahan namin, blessing talaga. 12,000 lang, 13,000 lang ang upa namin. Grabe, ito, 15,000. Ito lang yon. 11,000, ito lang yon, studio type. Pero the Lord provided. Amen ba? Amen ba? Hindi ko rin po alam kung saan, pero ang Diyos gumagamit ng mga tao. Ang Diyos ay gumagamit ng circumstances. That's the reason why I am testifying this. I am sharing this. Baka kasi po akala po ninyo, porque may si Sister Lel ay may kamag-anak sa abroad, sustentado kami. Tinutulungan po kami to give credit to them. Pero the rest, kailangan na namin gawin eh. The rest, kailangan na po naming trabahuhin. Amen ba? Kaya po kayo mga kapatid, mag-share ng testimony. Testify God's overflowing blessing. Last verse of the day, Mark chapter 5:18 to 20. Mark chapter 5:18 to 20. Ang ganda po nitong passage po na to. Sandali lang po. And Jesus was getting into the boat. The man who had been demon-possessed begged to go with him. But Jesus said, "No, go home to your family and tell them everything the Lord has done for you and how merciful He has been." So the man started off to visit 10 towns of that region and began to proclaim the great things Jesus had done for him. And everyone was amazed in what he told them. Praise the Lord. So makikita niyo po mga kapatid, from demon-possessed to minister. From demon-possessed to evangelist. Amen ba? Meron na po ba ditong na demon-possessed? Wala pa naman no? Tama ba? Yung muka, yung muka lang, yung parang, yung katabi ko po, muka. Wala pa po niyan, kapatid. Wala pa. Pero ito na demon-possessed. So, ang gusto niya, syempre, naku, si Jesus, siya yung nagpaalis ng mga demons ko. Wow, praise the Lord, siya yung nagpagaling sa akin. Jesus, gusto ko sumama kung nasan ka. Kasi baka balikan ako ng mga demon para protektado ako. So, ang dabi po ni Jesus, napakaganda. No. You go back, go home to your family and tell them. Can you say that word, tell them?
Sabihin mo sa kanila kung anong ginawa ko sa'yo. Kaya napaka-powerful po, mga kapatid, ng testimony. At hindi lang po yun, siguro malayo o yung bahay po nung, I assume, na it will take 10 towns before ma-reach nung lalaki yung kanyang bahay. So inuna niya, hindi siya dumiretso sa bahay nila. Lahat ng bayan na kanyang dinadaanan, nag-share siya ng goodness ng Panginoon. Amen po ba? Nag-share ba siya ng OVE? Nag-share ba siya ng gospel, which is very important? Pero hindi eh. The gospel is our lives. Yung ating pong restoration story. Yung ating redemption story, yung ating regeneration story. So pag may nakakasalubong siya, kung nga nasa Mandaluyong siya, di ba? Nagsishare siya. Pinalaya ako ng Diyos. At kaya niya rin gawin sa yon. Na-amaze yung mga tao. Tumatanggap sa Diyos. Nasa San Juan na siya. Pinalaya ako ng Diyos. Dati demon possessed ako. Dati poor mentality ako. Dati magagalitin ako. Dati mahirap lang ako. Pero ngayon iniba ako ng Diyos. And then pumunta na siya na Makati. Hanggang makarating niya sa kanyang tahanan. At yung kanyang buong tahanan ay nakakilala sa Panginoon. Why? Because there is power in testimony. Are you with me? Kaya mga kapatid, pag uwi nyo ng bahay, i-share nyo. Ma, pa, ang ganda nung message kanina ni Pastor. Gusto ko i-share sa inyo. Nako, nakaka-excite. Alam ko pa, ma, mangyayari rin sa buhay natin yon. Alam ko, mangyayari rin sa atin na magkakaroon tayo ng overflowing blessing. So again, how to manage God's overflowing blessing? Number 4, kailangan po nating iposisyon yung ating mga sarili sa tamang lugar. Malungkot ka, nahihirapan ka, dapat pumosisyon ka sa tamang posisyon mo. Pumunta ka sa church. The more that you have to go to church, the more that you have to talk to the godly people. Sa mga nagdi-disciple po sa inyo, mga godly po yan, well-trained po yan, mga kapatid. Number 5, share God's overflowing blessing. Hindi mo pa nare-receive, gusto mo na mag-share. Ibang klase yun. Pag natanggap ko yung sweldo ko bukas, bibilan ko si sister, bibilan ko si brother. Sesharean ko si pastor. 'Di ba? Sesharean ko yung nagdi-disciple sa akin na nagtsatsaga sa akin. Amen ba? Are you with me? Ganun. And the Lord will bless you. And lastly, and I want to call the team, you have to testify. Kapag may kwento, lalo na't may kwenta, ikwento mo. Ang blessing na nanggaling sa Panginoon, yan ay kwentong may kwenta. Ang mga bagay na nanggagaling sa dyablo, yan ay kwentong walang kakwenta-kwenta, na hindi na dapat marinig pa ng iba. Amen ba? Sapagkat ito, tayo po ay we are accountable. So sino po dito sa umagang ito, sa online at on-site, ready sa overflowing provision ng Panginoon? Can I have an amen? Amen. Yung excited na excited. Amen, Pastor? Hallelujah. Praise the Lord. Sa ating pong conclusion, palakpakan po natin ang Panginoon. Yung ating pong team ay excited na excited. Nakikita niyo po ba sa kanilang mga mukha na excited sila talaga na mailid tayo sa worship ngayon? Praise the Lord. Yan ang unusual praise and worship team. Tama ba? So kahapon po sa mga leaders, pag nag-offering tayo mamaya, meron din akong tinuro, no? Tama ba? Na pagbibigay. Yung gesture natin na pagbibigay, nako, grabe po. Pag pumunta kayo sa church ngayon po, mga kapatid, may kakaibang atmosphere. Amen ba? Ma-out of place na talaga yung mga mahilig magsisimangot. Ma-out of place na po talaga yung mahilig magpa-cute. No? Ayan. Paano yung pa-cute? Talagang nakangiti, yung kita ang ngipin. Kahit kulang-kulang. Okay na, ako ang dami kong kulang eh. 8 po yung kulang ng ngipin ko eh, okay? God wants to release. Pwede ba natin sabay-sabay pong basahin ito, mga kapatid? Ready, read. God wants to release the overflowing provision He prepared for you. You just need to be prepared. Sino po dito yung prepared na? Sino po dito yung prepared na? Lord, bagsak mo na yan. Ready na ako.
And you know what? The atmosphere in this place is changing. Amen ba? Naiiba talaga. Sapagkat ganun po talaga sa loob ng church. Dahil may Diyos tayo, may problema man po tayo, si Pastor Ellery po, iba. Iba po ang aking nararamdaman talaga this past few days. Di ba? Andyan yung mahilo, andyan yung kung ano-ano. Pero walang nakahalata. Amen ba? Pero na lang doon sa pinagsasabihan ko. Pero hindi mahalata eh. Bakit? May Diyos ako eh. At kung may mangyari man sa akin kung ano pa man, gusto ko sa loob ng church mangyari ang hindi maganda. Why? Because I know that God will heal me. Gusto ko doon ako sa ginagamit ng Diyos. Gusto ko mangyari sa akin ang isang bagay na hindi inaasahan na habang ginagawa mo ang kalooban po ng Diyos. Amen ba? Amen ba? Mas masarap yun. Why? Because ang anak po ng Diyos may pag-asa sa Diyos. Papasok ka ng church, it's okay not to be okay. It's okay not to be okay. Pero hindi po maganda kung tatambayan mo yan. Okay lang din po maging mahirap. Ang masama po pag matagal na. Tama ba? Ang tagal mo na dyan ha. Paano pagpapalain yung pamilya mo? Are you with me? Can you say this word change? Meron kailangan maiba. Sa buhay ko, sa buhay mo, sa atmosphere, at sa ground na meron tayo. Handa po ba tayong ibahin yan? Lord, lalabas ako sa usual, papasok ako sa unusual. Lalabas ako sa natural, papasok ngayon ako sa supernatural. Lalabas ako sa normal, papasok ako sa supernormal. Amen ba? Let us close our eyes and let's bow down our heads and let's talk to God right now. And let's have this kind of desire. Lord, baguhin mo. Lord, baguhin mo ang atmosphere ko, ang puso ko. Baguhin mo, Panginoon. Sapagkat alam ko that something great is about to happen. Come on, let's talk to God right now. Your presence this morning. I feel your presence this morning. Something new is about to happen. Something great is about to happen. Something favorable is about to happen, Lord Jesus. We thank you. We glorify you. And we receive your overflowing blessing, O God. Thank you, Lord Jesus. You are the one who called for the dead man to rise. You mixed the dirt and opened the eyes of the blind. Preached for the woman and lifted her out of the dust. You came from heaven to show us the wonder of love. Here in your power, daring to dream. Give us the faith to believe. And we can see a change coming. Our God is here to save. We can see a change coming. The streets are filled with praise. We can see a change coming. The church will take her place. We can see a change coming. Revival.
Let's set an example today that we can see a change. And our future disciple makers receive the change na ino-offer ng Panginoon sa atin. Let's sing to the Lord. You are the voice that steadies the storm and the seas. You are the King who kneels down and washes our feet, and we will do the same. Demons will flee when you speak to the dead of the night. Amen. Jesus, the name that conquers the darkness with light. Show us your power. We're ready to dream. Are we ready to dream? People of faith. People of faith. It's time to believe. And we can see a change coming. Our God is here to save. We can see a change coming. The streets are filled with praise. We can see a change coming. The church will take her place. We can see a change coming. Revival's on its way. And open up our hearts, oh God. Holy fire fall on us. Let us be your arms of love. 'Cause we can see a change coming. We can see our King is coming. We believe a change is coming. Come on, church. Let this be our prayer. Our hearts, oh God. Holy fire fall on us. Let us be your arms of love. And we can see a change coming. We can see our King is coming. We believe a change is coming. Lift up a shout of praise. Come on, church. Let's lift up our praises to the Lord. Parinig natin sa Panginoon. Hindi lang sa mga online kapatidans. Let our shout of praises of joy be lifted up to the Lord. Amen. And we can see a change. Do you see a change in your family? In your harvest? In your workplace? In your neighborhood? In this church? Coming, our God is here to save. We can see a change coming. The streets are filled with praise. We can see a change coming. The church will take her place. We can see a change coming. Revivals. We can see a change. We can see a change coming. Our God is here to save. We can see a change coming. I see your families. I see your friends. I see you as a disciple maker. I see you going out, making disciples, sharing gospel. That's our revival today. Let's claim that. Let's open up our hearts. Of our hearts, oh God. Holy fire fall on us. Let us be your arms of love. We can see a change.
Oh, we thank you, Lord Jesus. And we know that the change is coming. Or rather, the change just started, oh God. Lord, I declare blessing be upon the family na meron kami, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, una ang aming pong mga buhay ng sa gayon. Kami po ang iyong kasangkapanin upang sila, Panginoon, ay pagpalain. Kami, Panginoon, ang iyong gamitin, Panginoon, upang sila ay makarinig ng magandang balita ng kaligtasan. Na hindi lamang po namin sarilihin, Panginoon, ang langit, kundi, Panginoon, ito ay amin pong ipagsama, Panginoon, ang amin pong mga mahal sa buhay. Lord, change our hearts, change our mind, change everything in us so that they will see you sa buhay namin. Lord, I believe that change is coming, that you will be changing heart, that you will be changing soul, that you will be changing mind, oh God. And I know, Panginoon, mabibigla na lang kami sa supernatural mong pagkilos. We thank you, Lord Jesus. We glorify your name. And uuwi ka, Panginoon, na may buong pag-asa. Uuwi kami, Panginoon, sa aming tahanan, Panginoon, na may kagalakan sa puso namin sapagkat we are ready for your blessing. We are ready to shine sa gitna, Panginoon, ng aming pamilya, ng aming community, ng aming workplace, ng aming campuses. And we will bring them here. Because we want them to be in the right position wherein you pour out your anointing, wherein you pour out your blessing, wherein you pour out your favor. Like Hannah, she is in the right position. Like the widow, she is in the right position when Elijah met her, oh God. Like Jonah, he went to the right place wherein God wants him to be. Though sometimes meron kami nagiging hesitation, Lord Jesus, but Lord, we thank you because change is coming. We glorify you. And we thank you for your holy presence this morning. This we pray, and the people of God said aloud, Amen, Amen, and Amen. Praise the Lord, mga kapatid. At makakaupo na po tayong lahat. Ngayon po ay magpapaalam muna po tayo sa ating pong mga online kapatirans. And bago po lahat, of course, we want to acknowledge everyone na nakasama po natin online. God bless you sa pagiging engaged at sa pag-share rin po ng ating pong Facebook Live. And konting announcement lamang po, mga kapatid, sa ating pong mga church news. Bukas po, Monday to Friday, Grace Upon Grace, 6:30 hanggang 7. At ganoon din po, every Wednesday, meron po tayo ditong gawain, no? Yung ating pong midweek prayer gathering. Sino po excited sa ating pong Grace Upon Grace? Okay? Pakialalayan nyo po yung inyo pong mga dinidisciple, baka po naman kasi invite kayo ng invite, wala silang Zoom. O kaya po invite ka ng invite, hindi pala nila alam kung paano yung Zoom. Or invite kayo ng invite, wala naman pala sila sa group chat. So alalayan niyo po, mga kapatid. Midweek prayer gathering this coming Wednesday, and of course yung ating Sunday worship celebration. Ito po, sino po excited sa Empowered Women on Saturday? Hallelujah. Sabi ko, Cheska, punta ka naman. Nako, binanggit na ni Pastor yung hanapin. Nako, mabuobliga ako. Di ba? Okay. Kasi po meron siyang mga maliliit na bata. Sabi ko, ready kami dyan. Merong kids church, no? Napakaganda po, mga kapatid. I want to take this opportunity. Yung 4 po nating speaker. Una, yung speaker po natin ay nawalan ng asawa. Siya po ay namatayan. Kasing edad ko lang po ito. 45 years old, namatayan ng asawa. Pero nagpatuloy. Gusto natin matuto. Anong ginawa mo, sis? Paano mo nagawa? Pangalawa, yung isa naman po naging single parent. Okay? Kasing edad ko lamang po ito. Single parent, napakahirap kaya maging single parent. Pero nakapagpatuloy. Amen ba? Yung pangatlo naman po nating speaker,
kasing edad ko lang naman din po, nag-fail yung kidneys. So 3 times siya nagda-dialysis, 5 oras kada dialysis niya, pero naglilingkod pa rin sa Panginoon. Hindi lamang po yon, dahil pastor's wife siya, inaalalayan niya pa rin yung asawa niyang pastor sa ministry. Amen ba? Pero nakapagpatuloy. Sino po excited marinig yung mga patotoo po nila? Amen ba? At yung panghuli po, dentist by profession, kasing edad ko lang din po, dentist by profession, give up yung kanyang full-time dentist career para mag-support doon sa kanyang husband na pastor. Pero pinagpapala po ng Panginoon. Amen ba? So kaya ko po sinabi sa inyo mga kapatid, bakit? Ipagmarites nyo na. Tama ba? Huwag kayo yung parang mag-i-invite lang ng ganito. Sama ka sa anniversary. Ano pakialam ko sa anniversary nyo? Tama ba? Huwag nyo pangumbida yung anniversary. Nandiyan na yan. Ang pangumbida nyo, yung maririnig nilang blessing. Amen ba? Yun. Sis, punta ka. Ang galing ng mga speakers. May matututunan tayo. Makaka-relate ka. Amen ba? So, sino po? Kailangan ko marinig. Sino po yung excited na pumunta sa Empowered Women? This coming Saturday, 4 p.m. Ayan na po pala. Empowered Women. Ang topic po natin ay Overcomer. Pwede ba sabihin nyo yun? Overcomer. Pag sinabi po nating overcomer, yung ikaw ay nagtatagumpay. Tama ba? Yung bang talunan ka, pero nagtatagumpay ka. Amen? Kaya gusto po natin, sa araw po na yan, maraming mga women na maging overcomer. Okay? So, sino po? Taas po ang kamay na makapupunta po sa ating, sama ka rin, Jude, ha? Ang ganda niyang, may pasok ka ba pag Saturday? Wala. Sige. Bahala si RJ magpaliwanag dyan. Taas po ang kamay. Gusto ko po makita kung sino po ang makakapunta sa ating Empowered Women. Hallelujah. Praise the Lord. Ang dami na po dito. Yung ilan po, no? Paliwanagan ng mga victory group leaders. Okay? Papuntahin nyo po. Huwag niyong palagpasin po itong pagkakataon na ito na kayo po ma-empower. Again po, kapag ang babae naging intimate kay Lord, malaki ang pag-asa, maganda ang future. Amen ba? Ayoko po maging religious sa mga kababaihan dito. Gusto ko po maging intimate kayo kay Lord. Amen ba? Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, magiging intimate ka kay Lord. Amen and amen. Okay. And of course, mamaya po mga kapatid, Friend Day po. Sino excited sa Friend Day ng young people? So kung hindi ka naman young people and meron kang anak o kung sino pa man, dalhin mo rito. Ihatid mo. Sabi ni Ate Vilma, ihatid niya yung anak niya, no? Tama ka, ha? Okay? Mag-e-enjoy po. Napakaganda rin po ng hinanda po ng Panginoon sa Friend Day ng ating pong youth. Ito po ay rain or shine. Dati po kapag umuulan, napapaisip kami, tutuloy ba? Pero ngayon, dinideclare na, no cancellation. Humihinto rin naman at humuhu pa ang bagyo. Okay? So tayo po ay, yan po yung mga announcement po natin. Kaya po God bless po sa mga nasa online po natin. Okay? And as we always say in our church, there's always victory in Jesus alone.